Hello guys, so good morning everyone. So ngayon, kape-kape muna tayo sa umaga. So ayun, sasagutin natin yung mga tanong ng ating kababayan dito sa TikTok. So kung yung topic natin today, kung makakasama ba yung anak or yung asawa if you are an international student dito sa Dublin, Ireland. So ang sagot po natin dyan, sorry. Sorry guys. Ayun, so unfortunately sa Ireland, hindi nila pinapayagan yung family reunification. They are very strict about it. Not like sa Canada, I think may pathway sila na I don't know sa Australia if they have may pathway sila na kapag international student ka, madadala mo yung dependents mo. So, madadala mo yung asawa mo, madadala yung anak mo, madadala mo kahit yung partner mo na nag-live-in lang kayo. Parang may tawag dun eh. Nakalimutan ko something. Basta, ma-proof mo yan sa government nila, ganon. So, sa Ireland, hindi siya ganon yung case dito sa Ireland. Like, for me, my wife, nung pumunta siya dito noong December, kailangan niyang mag-visitor visa. So, alam mo yun, pag visitor's visa ka, suntok din sa buwan yung application, di ba? So, ayun. So, ayun. Sa awa ng Diyos at grace ni God, approve naman yung visitor's visa niya. So, may pinrovide ako na letter na proof na enrolled ako sa school. So, ayun, binigay ko yun. So, isa yun sa mga requirements. Tapos, may proof of funds din and everything. Nasa website nila lahat na ano. Kung ano yung process ng visitor's visa, yun din yung susundin. So, yun yung kanilang immigration rules. Kapag student ka dito, hindi pwede basta-basta na pumunta dito yung asawa mo or yung anak mo unless kung mag-aaral din yung asawa mo. So like for my case, I think kasi we are alpha, we are both alpha and I think yung stage ng life namin ngayon, yung parang dalawa kami gusto namin talaga ma-level up yung career, ma-level up yung yung utak, yung mga natutunan sa mundo. So, magsa-student, magsa-student din siya this coming year. I think September yung intake niya. So, ayun, sinunod niya rin yung pathway ko. So, yun, ayun, pwede kami magtulungan kasi yung course na kukunin ko is critical skills sa kanya. Critical skills din. So, paunahan na lang kung sino ma-employed sa isang critical skills na company para makakuha ng PR. So, yun yung pathway naming dalawa. Yun yung kumbaga yung plano. So, pero yung plano pa rin ng Panginoon ang mangingibabaw. Tandaan nyo yan kahit gaano yung plano. Anyway, so, ayun, yun, kung iisipin mo, mas maganda din yun kasi I don't know if you noticed sa Canada, mas madaming tao, mas madami na hindi lang yung Pilipino yung titingnan mo ha, yung ibang lahi kasi 'di ba, syempre may pathway sila. It's applicable to all non-Canadian countries. So, ayun, dumadami sila. Pupunta mo ng Toronto, ang dami nila. May mga dala pamilya and everything. Wala namang masama dun. Pero alam mo yun, if it's open for family reunification, it's a lot of people will come kasi may chance, di ba? Lalong-lalo na galing tayo sa mga third world country na alam mo yun, nag-agawan tayo ng slot para lang mag-survive, para lang mag-ano, kasi yung sarili nating gobyerno, hindi naman nabibigay sa atin yung tamang para sa atin. Kaya we are trying to build life that is, that's the standard, alam mo yun. Mahirap, masasabihin natin na, eto ba talaga dito? Maganda ba dito? Hindi, mahirap guys. So, from scratch ka talaga dito, back to zero ka. Pero, it's worth it naman. So, ayun. So, at saka na-notice ko dito, sobrang konti ng mga international student dito na Pinoy. Like sa school namin, dalawa lang yung nakilala ko sa batch ha. The rest, parang wala akong masyadong makita. Minsan nga pag nakita ko mukhang Pinoy, are you a Filipino? Sabi niya, no, I'm a Mongolian. Are you Filipino? No, I'm Vietnamese. Kamukha lang pala talaga natin. So yan, sobrang konti ng Filipino community dito in terms sa international students. I don't know. Kaya siguro walang may gumagawa ng content about sa pagiging international student dito as a Pinoy kasi wala pa masyado. Hindi pa siya masyadong
madami. So, yun, may mga schools din, may mga kilala ko dito sa TikTok, yung mga nag-a-ask dyan, nag-PPM sa akin, yes, you're welcome lahat. I'll try to help you. May kilala akong Pinoy na nag-aral na sa IBATS. Shout out sa iyo, Kat. Ano lang ata, yung IBATS ata yun yung sobrang, yung parang business school siya. At, ano lang, mababa na yung tuition na binayaran. Pero parang 3 years ata yung course na yun. So, ayun. So, madaming paraan and also, ayun. So, yun lang yung ano. So, hindi mo madadala. Pero alam mo guys, tip lang. Pero kung isa lang naman sa pamilya nyo yung gustong mag-aral muna, tapos siya muna yung mag-figure out dito, Tapos swertehin siya, nagkuha siya ng critical skills, tas na ano siya, na hire siya sa isang company, malaking company. For example, then nakakuha siya ng work permit and ng PR ng after ilang years lang. Then that's good. Madadala niya yung pamilya. Kaya marami ditong mga nurse na nadadala yung pamilya nila kasi 2 years, 3 years lang PR na sila. So, ayun. So, nare-unify yung family dito kasi once may papel na, yung asawa at anak, madali na lang yun. Pero pag student ka pa, hindi pwede. So, ayun. And also, kapag may anak kang more than 18 years old, mahirap din guys. Like sa case ko, may kilala ako, dalawa silang nurse, nagtatrabaho dito, yung mag-asawa, tapos yung anak nila, 18 years old, nag-student pathway pa talaga bago sila yun yung way nila para ma-reunify yung anak nila dito. So, nag-aral yung anak nila dito, nag-aral din yung anak sa Manila, tapos nag-aral din dito. Parang dito na siya nag-college. So, ayun. So, it's a long journey. I know it's a lot of things, pero ganun talaga. If you don't try, you don't know. So, that's it. I think mahaba na yung vlog ko ngayon. So, thank you very much sa pakikinig and see you next time again. Bye!